No offense ha, hindi ko nagustuhan to. Yo! Welcome back dito sa channel. At syempre, alam nyo na to, Straw Hat ng Street Skill Music. At nandito na naman tayo para sa mga request yung track, lalo sa mga SB19 fans dyan at kay Pablo. Pasok sa freezer. Eto, matagal na tong request pero hindi natin siya nabigyan ng oras gawa ng marami ding ibang request. Siguro mga 2 reviews pa lang ako sa SB19 may nagre-request na nito. Pero ngayon lang tayo nagkaroon ng oras para bigyan to ng reaction video. Pero marami din kasi mas nauna sa kanya tsaka mas maraming request din. Tapos meron din ako mga special pick dun. Kaya inuna ko yun. Pero ito, huwag na kayong mag-alala, huwag na kayong magtampo. At sa mga iba pang may mga request dyan, konting antabay lang, darting din tayo dyan. Magbibigyan natin ng oras yan lahat. Hindi pwedeng hindi. Dahil, gagawa natin yan. Basta pag sinabi natin, gagawin natin. Totoo yan. At ngayon, simulan na natin to. Pero bago ang lahat pala, shout out muna tayo sa mga commentators natin dyan na masugid na nanonood sa atin. Okay, simulan na natin to. Pili tayo. Ito. Mula kay Larelyn Tapawan. Watch mo po, kuya, yung music video po niyan. Super ganda at malalaman mo yung istorya pati yung behind the film vlog ni Kuya Pablo. Hindi ko pa siya napapanood pero sa mga nababasa kong comment, meron naman akong meron din akong mga tinamang insight ko sa mga nababasa kong comment. Sabi nila na okay, tama daw yung ko. Pero siguro sa mga susunod na video tingnan natin. Pag pinanood natin siya, kasama ko pa rin kayo. Kasi hindi ako masyado talaga nanonood, wala akong masyadong oras sa mga panonood ng YouTube. Lalo yung mga kanta-kanta na yan. Pinapakinggan ko lang siya isang beses lang at pag nagustuhan ko siya, doon ko lang siya papakinggan ng maraming beses. Okay, next natin kay Hitaraza84. I'm surprised that you got the last verse as his alter ego cause you're definitely right. See, you already knew something about Pablo. Yung depth ng artistry niya nasasabayan mo na, unlike sa mga previous reaction mo na medyo mababaw pa ang understanding mo sa sulat niya. Ngayon, at least mas madali mo na ma-analyze kasi alam mo na agad kung ano yung pinoportray niya sa lyrics. Love this reaction so far. Thanks for sharing your insight. Okay. Siguro siguro sa mga una kasi unexpected kasi yun. Hindi ko in-expect na ganun yung mga maririnig ko kay Pablo. Kasi di ba nag-umpisa tayo kay Josh na hindi naman siya ganun kasing lalim ng ginagawa ni Pablo. Kaya ang in-expect ko sa SB19 puro ganun yung puro ganun lang yung gagawin. Pero ayun, nakapag-adjust naman tayo kahit papano. Kasi alam na natin yung yung background ni Pablo. Medyo nalalaman na natin, nagkaka-idea na tayo sa likod ng mga kanta niya. Nagkakaroon tayo ng mga idea sa dami nating napakinggang kanta niya. Kaya siguro ganun lang din yung naging insight ko. Kumbaga, nag-adjust lang ako doon. Nagbase lang din ako sa mga last track na na-review ko since sabi nyo na magkakarugtong sila. Yun, siguro kaya nakachamba tayo ng ganun. Hindi rin natin siguro, ewan ko lang din, basta yun, ganun lang. Next natin, kay Dudy F5. Sana more on positive comments na lang basahin mo. Don't highlight the hateful comments. Ignore them para good vibes lang. Thank you for appreciating Pablo's artistry. Kumunoy and the Boy Who Cried Wolf are the heaviest song in his Alon album. Hoping na mapakinggan mo ang dalawang albums niya. Yun, inaano ko lang naman yun, minimension ko lang yun syempre para siguro negative nga yun sa inyo. Pero sa akin kasi tinuturing ko siyang in positive way ko kasi siya tinitingnan kasi totoo rin naman na habang pinapunod ko yung mga last video ko, medyo nakukulangan nga ako sa hindi ako masyado na sa insight ko. Parang hindi siya interesting pakinggan. Kaya ginagawa ko yung mga kino-comment sa akin na yung mga kino-comment sa akin na negative o yung mga suggestion talagang ina-apply ko siya. Talagang katulad nung hindi na ako nagpuputol-putol ng linya, kumbaga binubuo ko na siya. Talagang sinisikap kong tandaan lahat ng mga linyang nandun. Kaya gano'n kasi ako talaga pag naghihimay ako line by line. Kaya siguro
pansin ko parang ang boring yung siguro tingnan pag putol-putol. Yung napuputol nga naman yung napuputol nga naman yung climax ng kanta. Kaya ganun. Yun, lahat ng negative vibes, negative comments na nababasa ko dito, hindi ko naman siya, hindi naman tayo ganun ka nana para masaktan sa ganun. Kasi hindi naman nila tayo kilala at alam naman natin yun na yun ay mga mema lang din, o kung meron mang hindi, syempre wala na tayong magagawa doon, pero tinitingnan natin yun as a positive way. Hindi naman nila tayo kilala, kaya wala naman tayong doon, hindi naman tayo masaktan sa ganun. Next natin, sino pa ba? Ito, salamat sa RB mo at sa pag-unawa sa mga nag-comment. Basher lang yung iba, looking for attention. Gusto ko yung tiyaga mo mag-dissect ng lyrics para sa meaning ng song, kaya mag-subscribe ako. Gento rin ang SB19 na judge agad ng negatibo kahit di pa nila kilala. Yun. Maraming salamat sa pag-subscribe syempre. Ano na lang tayo, 9 subscriber na lang tayo, going for 1,000. Sana maabot na natin yun this week. At yun. Ganun nga, tulad nga na sinabi ko kanina, ganun lang, pag-unawa lang talaga kasi kakambal na yan ng social media yung mga bashers na yan. Hindi na mawawala yan. Kahit anong galing mo, kahit anong bait mo, kahit anong husay mo sa mga ginagawa mo, meron at meron pa rin masasabi sila sa'yo. Totoo yan, hindi yan mawawala. Yung mga bashers na yan, hindi yan mawawala. Kakambal na yan ng social media. Kaya tayo na lang yung mag-adjust. Tayo na lang mga content creator o tayong mga nandito sa harap ng camera yung mag-adjust sa mga sinasabi nila. Tsaka yung sa pagdadissect yun, maraming salamat sa appreciation. Basta ginagawa lang natin yung mga ginagawa lang natin yung mga alam natin, yung mga nalalaman natin. At maraming salamat din sa mga nire-recommend yung kanta na tumataas at o nadadagdagan yung natin. Yung knowledge natin sa pag-dissect ng mga kanta, lalo sa mga gantong klaseng kanta ni Pablo. Yun lang. Next natin, andito na naman kami. Mula kay Rom Kalamayan. Andito na naman kami. Okay, game. Walang skip yun. Maraming salamat kay Rom Kalamayan. Kaya di nakakaalam mo, kung di nyo natatanong, si Rom Kalamayan nakachat ko to. At gaan ako sa kausap siya. Tungkol kay Pablo, alam ko Pablo bias to. Siya rin yung sa akin, nag-share ng mga video ko sa Facebook. Siya rin yung sa akin, i-introduce sa akin sa ibang 18 fans. Maraming salamat kay Rom Kalamayan. At sana, huwag nyo rin skip yung mga natin, lalo yung mga pag may ads na tayo, huwag nyo sana i-skip. Maraming salamat kagad po. Ganon. Maraming salamat kagad para doon. Next natin. Mula kay Lea J. Baldo. Next po, Liwanag sa Dilim OST of Incognito. Rendition ni Pablo. Tapos ang Vibe Manila A-Contour. Full performance ni Pablo, pati collab with Easy Meal. Siguro yung Liwanag sa Dilim, di na natin siya mabibigay ng oras kasi sa totoo lang hindi naman talaga tayo yung mga sa mga ganong klaseng genre, hindi na tayo, parang wala na tayong masyadong knowledge doon. Tsaka yun dating gawa na yung kumbaga ni revive na lang. Kaya siguro hindi ko na siya lalo hindi naman siya ngayon lang din naman ako nag-switch ng gawa nga kay Pablo kasi medyo na curious ako sa kanya. Dapat lang talaga hip-hop lang yung mga hip-hop genre lang yung yung mga reaction video natin. Pero nahila tayo ni Pablo sa mga art niya. Kaya eto, nandito tayo ngayon sa mga kanta niyang kahit hindi hip-hop nire-review na natin. Siguro yung Liwanag sa Dilim, maybe next time siguro kasi hindi naman tayo ganun kagaling lalo sa pag-music theory, yung mga tono-tonohan na yan. Sa hip-hop lang tayo, sa mga rap yan. Diyan mayroon tayong nalalaman ng konti. Pero pagdating sa mga ganun katulad nung sinabi ko, yung marami akong hindi alam dyan tungkol sa mga pakanta patono, yung hindi po masyado abot yung mga ganun. Kaya ewan ko lang din, siguro maybe next time siguro pag natin ng oras. Mula kay J. Love Clothing, huwag nyo na pansinin yung kay Abra. Papakawalang kwenta at nonsense yung sinagot niya kay Shay, tapos nadamay pa ang mahaliman namin na wala namang ibang banat, ulit lang, wala na kasi siyang kayang sabihin pang iba sa boys kasi nga hindi niya matanggap na yung nilalait niya ay sobrang taas na. Yun yung kay Abra, siguro nga yung mga 18 hindi na rin siya, hindi na rin siguro interested sa kanya. Yun, sinagot nga siya ni Shay doon, pero ganun talaga kasi sa hip hop, meron talagang
diss trackan. Pero si Abra kasi ano siya ginagawa niya lang yun siguro para ano alam niyo naman, yung clickbait na tinatawag sa ano, sa social media, yung mga ganun. Kaya para mapag-usapan ka, yun ang gagawin mo, hanap ka ng kabardagulan mo, ganon. At meron din nagsabi sa akin, ewan ko, chismis lang din siguro, hindi ko alam kung totoo, na sabi daw, hindi daw organic yung mga viewers ni Abra kaya nagtitrend ng ganon. Bayad daw yung mga viewers. Hindi ko alam kung totoo yun, kung anong basihan nun. Kasi hindi nakakaalam ang diss track ay ano ng hip-hop talaga yan. Sa kultura ng hip-hop kasama na yan, yung mga diss track na yan. Minsan nga, yung dalawang artist magsayan, pre, diss track tayo para gawa tayo ingay sa hip-hop. Sige, ganyan, para trend tayo, ganyan. Ginawa na yan dati ni Flo G, tsaka ni Six Threat ng Flip Top. Alam ko, nagkausap sila nun. Hindi ko lang din sigurado, pero ayun ang yun ang nasagap ko. Nag-usap sila na mag-distract sila. Ganyan hanggang round 3. Ayun. Tapos, ano pa ba? Tsaka yung sa SB19. Tingin ko kasi malabong sumagot ang SB19 sa diss track na yun. Hindi malabong mag-diss back, lalo si Josh. Malabong mag-diss back doon kasi alam ko public figure sila. Hindi sila pwedeng sumagot sa ganun. Yun ang alam ko. Kasi sa amin, sa mga hip-hop, sa amin wala kami hindi kami modelo talaga ng ganun, na wala kaming sinasalaming imahe na magandang imahe. Kaya ang ginagawa talaga namin, malaya kami sa ginagawa namin. Unlike sa kanila, na nasa mainstream kasi sila, hindi pwedeng nilang gawin yan dahil public figure sila. Hindi sila pwedeng lalo't ang nakikinig sa kanila yung mga sabi nga, matanda, babae, mga dalaga, yan ang mga sa kanila. Unlike sa amin na purong hip-hop lang yung mga nakikinig, kung meron man pili lang din na nakakaintindi. Kasi dyan sa SB19, mga public figure, katulad ng XP dati, di sila nagdi-diss pa kasi nga ang mga nakikinig, mga bata, mga dalaga, yan, ganyan. Kaya kasi public figure sila. Kaya yun, ganun. Kaya tingin ko hindi sasagot yung SB19, lalo si Josh sa ganyan, mga ganyang ganyan kalimitadong lang. Next natin, mula kay Pelip Ken 6463. Gcash number mo, tol. Pasahan kita pang chicha mo, ha. Lupit ng review mo. Shoutout na rin, watching from Calamba, Laguna. Yun, shoutout kay Pelip Ken 6463. Shoutout sa'yo from Calamba, Laguna. Maraming salamat. Sa Gcash number ko, yan ako na lang dito. O kahit saan dyan sa screen, lalagay ko dyan. Baka may mga gusto rin mag-donate. Maraming salamat kaagad. Wala dito sa pilitan. Basta lang, yun lang. Post ko na rin kung sakali, diba? Malay mo naman. Yun lang. Maraming salamat kay Philip Ken. Next natin, kay Kenji Erlina. Skastakli, Kalimutan Ka. Official music video yan. Pwede rin natin tingnan yan. Pero sabi nila hindi daw hip-hop yan. Hindi raw tunog hip-hop. Pero Skastakli yan, kaya pakinggan natin. So yun, susunod na lang yung ibang comment. Simulan na natin to. Huwag na natin tong patagalin. Let's go. Yeah. Tuloy ko lang konti. Ang ano niya, ang gritty niya pakinggan, ang parang ano niya, tawag dito, ang angas niya pakinggan, yung intro pa lang. Yun lang, na ano ko lang, na marami ako naririnig na gantong beat. Angas na angas ako yung tenen, yung gumagano, tenen, yung ganun. May naririnig akong ganyan beat, di ko lang maalala. Pero ang angas nun. Yeah. Let's go. It's the finals. Ilang segundo na lang ang natitira at lamang kami mga idol. Hawak nila ang bola pero hindi nila alam lahat ng aking pinaplano. Dito na kung crossover, biglang pinasa doon sa triple sa my corner. Nang mala MJ na pumeke, dila it's over. Nagbasar bitter pag-release sabay sigaw. Wala! Butata! Ano? Wala! Butata! Corner, nang mala MJ na pumeke, dila it's over. Nagbasar bitter pag-release sabay sigaw. Wala!
Watashi wa star, player repinete, bakimus pag-asa. Tayo na, ang aso na. Imus, Repin Cavite. Player repinete, bakimus pag... Repin Etivac, Imus Pag-asa. Medyo nakaka-proud yun. Repin Etivac, men. Medyo nakaka-proud yun kasi taga-Etivac din ako. Tansa Cavite. Ayun. Naano lang ako dun sa kala ko. Buzzer beater, yung pala butata. Kala ko shoot na, butata pala. Parang siya, nakikita ko sa kanya, hindi siya ganun ka, wala na siyang minimin na iba. Para sa akin para siyang tunog tunog pang basketball talaga. Alam mo yun? Yung typical na ng basketball, alam mo yung pang anthem, pang kunyari PBA anthem, mga ganun. Parang ganun lang siya. Pero may meron siyang inaano ron na crossover. Kasi halos ng halos lahat ng reference niya, basketball nga kasi nga butata. Typical na na anthem siya ng parang yung kay Flo G yung high score ba yun? Yun, parang ganun lang yung vibes niya sa akin, ganun yung dating niya. Hindi siya ganun ka hindi siya parang wala na siyang ibang inaano. Siguro yung pinaka lang dito yung pwede kong masabing insight ko mismo. Siguro yung yung butata. Kasi sabi niya rito, Hakim Sakuragi sabi niya. Oy, nang inakala mo, Hakim Sakuraging malago rito. Matuto kang respeto, nang di ko na isapak sa pagmumukha mo. Para siyang pwede siyang pwede mo siyang sa bashers Pwede mo siyang isalin sa mga bashers na hindi ka natatagos, men, parang ganun. Kahit anong bash mo sa akin, hindi ka natatagos. Kumbaga, butata ka, ganun. Butata, supalpal, tablado, parang ganun. Wala ka na, hindi ka natatagos. Parang ganun. Wala na siyang paki sa bashers. Sa akin lang yun, hindi ko alam. Kasi ayun lang din yung ko kung mayroon pa siyang double meaning doon. Kasi feeling ko wala talaga siyang double meaning dito sa kanta na to kasi alam ko pang siya, para siyang tunog basketball talaga. Pang tunog basketball yung niya, yung binibitaw niya rito, lalo yung mga sinasabi niya. Yung mga scenario yung dinodrawing niya sa utak natin yan. Last seconds na lang pinasa, tas buzzer beater, nagmala MJ, dumila, pero kala niya pasok na, butata pala. Diba, ganun. Pero yun, sa akin yung insight ko yun, yung parang sa mga nagagalit sa kanya, katulad ng mga pinagdaanan niya dati na nalugmok siya. Ngayon, masaya na siya ngayon na, wala na, men. Ako nga pala yung inaalipusta nyo noon. Yung mga bash nyo sa akin, hindi natatagos yan. Parang ganun. Maano na ako ngayon. Pinatibay na ako ng panahon. Parang ganun. Parang ganun lang yung vibe sa akin. Hindi ko alam kung, hindi ako sure kung meron pang ganun. Pero para sa akin, yun yung insight ko dun. Continue natin. Tsaka yung Hakim Sakuragi Gorito, yun yung mga mga, di ba sa anime si Sakuragi tsaka sila yung mga defender. Ewan ko lang kung si Hakim siya yung ang alam ko si Mutombo ang pinaka kilalang defender talaga tsaka sila Rodman yan. Kasi Mutombo butata talaga yan sa butata. Si Rodman defense, hindi naman puro butata. Si Mutombo talaga yung bumubutata, sumusupalpal talaga. Hindi ko alam kung kung sino yung mataas sa kanila sa blocks. Kung si Hakim ba o si Mutombo, parang ganoon. Pero si Hakim alam ko kasama rin yun sa mga elite blockers. Elite blocker ng NBA. Yun lang naman sa akin. Continue tayo. Watashi wa star, player repinete, bakimus pag-asa. 1, 2, 3, walang mintes mababas. Kada asin ma-blood vessel, di mo mababasa. Like wow. Got my ice in my blood vessel. Kumbaga, cold-blooded siya. Cold-blooded. Puro to sa NBA, di ba? Yung gumaganon. Sino ba to? Si D'Angelo Russell yun, mga ganun. Ice on my vessel. Cold-blooded, parang ganun. Tanghaling tapat lagi nagbibilay. Kita na yung saldo kahit paubad. Ang kapaguran kahit pa nababad. Di magmalapit, basta ka agad. Kasi ako alagad. Nanatong atrasan, delik-stikit lang ang laban at kung Fiend alagad. Diba? Alagad, pero alagad. Diba? Parang talaga siya. Lang siya. Buhay lang ng isang basketball player. Tingnan mo yung katulad ng Sando, diba?
bakat yung sando kahit walang suot kasi maitim na yun. Babad sa arawan, di ba? Mga babad sa arawan yung pag ganun eh. Diba? Lalo sa mga, katulad sa mga nagbi-beach, di ba? May mga ganun yun. Minsan sabra nga eh, di ba? Pero yun talaga, kakikita talaga yun sa totoong buhay. Yung sando mo, bakat na. Kasi nga, mga solar boy kung tawagin sa basketballan. Tanghalin tapat, nagbabasketball. Ayan. Nakapapa. Arang ganun. Balik tayo konti. Aling tapat lagi nagbibigay. Kita na yung sando kahit paubad. Ang kapaguran kahit pa nababad. Di magmalapit, basta ka agad. Kasi ako alagad. Nanatong atrasan, delik-stikit lang ang laban. At kung usapang sabayan, lalamon ko pang bigasa. Sa dami ko nang naiwan na nang dapat patunayan. Nung nga lang nagkainitan, tas biglang nag-flop kalaban. Charging number 14. Malas pa na turn over. Biglang tinawag ako ni Coach sa my corner. Yung bang ginagawa mo? Silang garage not over. Nagbasarbitan mabilis na sumabay. Sigaw madlas. Butata! Butata na naman, no? Ayun, pwede mo rin siyang isalin sa totoong buhay. Yung ganun yung crossover. Ay, ano ba? Yung nag-ano siya, nag-flop yung kalaban. Anong ginagawa mo? Parang ganun, parang pumalpak. Parang sa buhay din, di ba? Parang ganun. Pero tingin ko talaga, pang ano lang to. Pang basketball ano lang to. Mga basketball fans dyan, mga basketball ito. Pang soundtrack lang siya sa mga nagbabasketball. Lalo, kunyari yung mga OST, ganun, mga anthem. PBA anthem, NBA anthem, yung mga ganun-ganun, di ba? Madalas gumagawa yung marami din talaga, mga ganun. Tapos yung wala nang dapat patunayan sa dami kong naiwan yun. Kung tutusin, pwede mo rin siyang i-ano eh. Pwede mo rin siyang i-apply sa totoong buhay niya na marami siyang naiwanan. Yung Silang garage not over. 14. Malas pa na turn over. 14. Nag-flop ka lang pang bigasa. Sa dami ko nang delik-stikit lang ang laban. At kung usapang sabayan, lalamon ko pang bigasa. Sa dami ko nang naiwan na nang dapat patunayan. Ay no, sa dami ko nang naiwan lang nang dapat patunayan. Tingin ko, ito dito sa pang-basketball, tingin ko sa ano to, buhay to, sa career, ganun, na wala nang dapat patunayan, na inaano niya na marami siyang nakasabayan na nawala na rin. Pero pwede mo rin siyang naiwanan dahil nga yung nagko-crossover siya, naiwanan, pwedeng ganun. Pero pwede rin siya yung mga nakasabayan niya, naiwanan niya, yung mga kasabayan niya dati sa mag-rap, mangarap, ganun. Naiwanan niya na, tapos yung mga nauna sa kanya, naiwanan niya, mga ganun-ganun. May mga ganun term din, may mga ganung scenario din siyang pinoportray, pero ano siya, more on ano talaga siya, basketball lang. Yan. Yan nga lang nagkainitan, tas biglang nag-flop kalaban. Charging number 14. Malas pa na turn over. Biglang tinawag ako ni Coach sa my corner. Yung bang ginagawa mo? Silang garage not over. Nagbasarbitan mabilis na sumabay. Sigaw madlas. Butata! 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 Hoy, yun ang ginakala mo. Sa ko naging malagorito. Matuto ka na respeto. Namin mo na isapak sa pagmumukha mo. Butata! Tapos na siya, no? Ang ikli lang nakakabitin. Medyo bitin ako doon, Ayun, tingin ko talaga, kung meron mang i-apply doon sa mga, kung bibigyan natin knowing Pablo na may depth yung sinasabi niya lagi. Siguro yun lang yung ano, yung butata mismo, yung mismong butata na ako nga pala yung inahalipusta nyo dati. Yung mga pambabas nyo sa akin, hindi natatagos yan. Butata! Parang ganun. Tapos yung iba, meron din konti yung katulad nung dami ko nang iwanan, sa daming kasabayan, ganun, yun, pwede rin yun. Tapos yung ano pa ba? Kala ko nga yung una, ano na yun eh. Di ko rin sure kung pwede siyang i-apply sa totoong buhay na ano yung isang segundo, ilang minuto na lang, it's finals. Lamang kami idol, yung ganun. Pero biglang butata, di ba? Biglang ganun kaagad. Kumbaga, sinupalpal na agad, no? Yun, ang angas niya pakinggan, ang angas ng vibes niya. Unlike sa mga napakinggan natin nung nakaraan, nakakatuwa. Kasi dito nararamdaman ko na ano na naka-move on na si Pablo, naka-move on na siya sa mga na napakinggan ko to. Nararamdaman ko na naka-move on na si Pablo dun sa mga pinagdaanan niyang mga anxiety, depression. Nakakatuwa lang syempre at
ano rin, syempre, papasalamat ako, syempre, di ba? Kasi bihira yung ganun niya. Ako hindi ko pa may naranasan ako, hindi ko alam kung depression yun, pero nakaano ko siya. Na survive ko siya. Pero syempre hindi biro yung depression tsaka anxiety na yan. Sobrang ano yan sa mga may pinagdadaanan yung iba nga, di ba, nagpapakamatay pa. Pinuputol pa nila yung buhay nila para makahinga na. Kaya ako, very thankful ako kasi si Pablo nakalampas doon at naramdaman ko yon dito sa kantang to. Nararamdaman ko na na-overcome niya na yung depression niya. Tapos, ayun, nakita ko na yung angas. May nakita na akong angas talaga na angas na hindi na siya, parang para sa akin hindi to alter ego niya. Siya to. Siya mismo to na hindi niya na, kaya niya nang, natutuwa ako kasi kaya niya nang mag-angas. Kaya niya nang mag-angas na hindi sumasandal dun sa alter ego niya. 'Di ba? Sa mga napakinggan nating alter ego, yung ang matapang lang doon yung sa mga 'di ba, sa mga napapakinggan nating mga kanta niya, yung alter ego niya lang yung matapang doon, 'di ba? Ngayon dito, ito naniniwala ko hindi to yung alter ego, mismo si Pablo to. Kaya proud ako sa kanya kasi pinakitaan niya ako ng angas na bilang Pablo, hindi yung bilang wolf na sinasabi niya. Yun ang ano ko rito. Gusto ko yung kanta kasi ayun, nagustuhan ko siya, siguro dahil nga doon kay Pablo, na nagustuhan ko siya dahil nakikita ko kay Pablo na naka-move on na siya, na masaya na siya. Yun. Ultimo dito sa kantang to, kanta lang to, rap lang to, mararamdaman mo masaya yung tao. Nararamdaman ko na ang saya-saya niya rito, unlike dun sa mga ibang kanta niya. Dito parang nakaahon na siya, na-overcome niya na yung mga pinagdaanan niya. Yun lang. Kung nagustuhan nyo yung mga ganitong klaseng reaction video, syempre alam nyo na yung comment nyo kung ano yung mga reaction video nyo dyan. Syempre, alam nyo naman, medyo matagal nga lang, pero promise naman yan, mag-aanoan natin yan. Pangako natin yan. Hindi natin yan i-snabin. Bibigyan natin ng oras yan. At syempre, share nyo yung mga video natin, syempre, para marami din, lalo sa mga tropa nating 18 dyan, para malaman din nila na meron tayong mga ganto-ganto rito. Diba? Na may spread yung vision natin sa pag-review. At ano pa? Yun lang siguro, no? Maraming salamat